Good morning mga katalpakan, welcome back sa Talpakers Warrior TV, ang social media platform na dedicated sa mga manok panabong. At bago ang lahat, shout out sa lahat ng aking mga subscribers and followers sa aking YouTube channel, yung Talpakers Warrior TV. And shout out din pala kay Boss Roland Aquino. Shout out sa iyo, bossing. And shout out din pala kay Boss Renz Alcala ng Iloilo. And shout out sa lahat ng mga taga Iloilo dyan. Saludo ako sa mga tao na yan, lalo na sa pagmamanok. Kasi dedicated din yan sa mga manok panabong. And shout out pala sa isang taga Surigao na katulad ko kay Surigao Backyard Breeder. Pareho kaming taga Surigao niyan, pero siguro hindi pa kami nagka-meet. So, ngayong umaga, naalala ko yung napag-usapan namin nung nakaraang araw ng mga kaibigan ko patungkol doon sa mga manok kung saan magandang bumili dahil meron naman daw mabibiling mga murang manok ngayon. So, ito, na-post ko na yata ito, di ko lang alam kung dito sa channel na ito or sa dati kong channel na nawala na. At opinion ko, mga katalpakan, mas magandang bumili ng mga manok na pangsabong doon sa mga breeder. Mga breeder na naglalaban ng mga manok nila. Yung alam nyo na nagpapalahi sila at yung mga resulta at yung mga manok o yung resulta ng pagpapalahi nila ay sila mismo ang naglalaban. Kasi doon nyo makikita kung nagpapanalo yung mga manok nila. Doon nyo ma-justify kung mga winner ba yung linyada ng mga manok nila. Although, hindi naman lahat ng mga manok na pinapalahi natin, although lahat coming from winning family or winning line families, ay hindi lahat mananalo yan. May mga iilan dyan, pero ano ang point doon? Walang breeder na magpapalahi ng mga manok or pamilya ng manok na lamang sa talo. Yun ang lagi niyong tandaan, mga katalpakan. Merong iba dyan na nakikita nyo, binta ng mga manok, hindi naman sila nagbibreed. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nung ganon? Kayo na ang pero sa akin, para sa akin, yung mga taong ganon na binta ng manok, paiba-iba yung mga manok, ibig sabihin nagba-buy and sell sila. So, ganito ngayon, pumasok yung buy and sell versus breeder. Ang kaibahan nun, yun nga, alam natin na ang breeder nagbe-breed mainly para sa sarili nilang laban. So, kung bibili kayo doon sa kanila, most likely, yung mga pinapalahi nila ay tested talaga. Whereas, kung doon kayo bibili sa mga nagbabay and sell, hindi nyo alam kung ano ang history ng mga manok nila. Yung isa yun sa pinaka-importante, yung history ng mga manok. Hindi ko naman sinasabing talo na kaagad yon or walang tsansa na manalo. Lahat yan lahat yan pareho may tsansa na manalo pag inilaban natin. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano talaga yung history nila, kung lamang ba sila sa panalo or lamang sa talo. Kasi may iba dyan, mga katalpakan, na nagbreed, unang pagpapalahi nila, natalo yung, halimbawa, may lima silang stag or cock, 5 lalaki sa isang palahian nila, iisang nanay, isang tatay. Naglaban sila halimbawa ng 3 at natalo yung 3. So, para bawi-bawi siguro sila sa gastos nila, ay ibibinta nila yung mga manok nila. Yun ang isa sa tendency kung bakit na ibibinta ng ibang breeder yung mga manok nila. So, itong si buy and sell, dahil maganda yung manok, maganda, di bibilhin nila. Ibibenta naman nila ng mas mahal.
Pero magaling na silang bubuka doon sa mga bibili. Pero mga katalpakan, hindi din naman natin masigurado kung yung mga manok na yon ay matatalo din. Kasi nagdidepende yan sa laban. Pero kung gusto nyo talaga na na makabili ng mas malaking tsansa na manalo, doon kayo sa breeder. Doon kayo sa mga kakilala nyo. Lagi kong sinasabi na doon kayo bumili sa mga kakilala nyo. Practical lang. Practical ang pag-unawa natin sa mga manok. Hindi porkit galing sa mga kilalang breeder or kilalang tao sa larangan ng sabong ay sigurado na rin na mananalo. Minsan tatalunin din yan ng mga manok nang nagbabayansin. Kaya, mga katalpakan, ang sabong walang kasiguraduhan. Yun ang masasabi ko dyan na ang pagsasabong, surtihan lang to. Lagi kong sinasabi. Marami dyan ang nagsasabing pagalingan ng manok. Oo, lahat tayo, magbibreed tayo ng mga manok na winning line. Magbibreed tayo ng mga magagaling. Aalagaan natin ng maayos. Kakabitan natin ng tari na napakatalas. Pero, ang tanong ko dyan, sigurado ba kayong mananalo? So, kung sigurado kayong mananalo, itaya nyo na lahat ng properties nyo. Kaya sa akin mga katalpakan, sa pag-aalaga ko ng mga manok, pagsasabong ko, lagi akong sumusugal ng minimum. Hanggat maari, minimum. Minimum yung pinapasok ko sa munton. Mga katalpakan, may mga mura kasing manok ngayon. Kaya doon karamihan sa mga naglalaban ngayon na hindi makapagpalahi ng mga manok, doon sila bumibili sa online kung saan may mga napakamurang manok. Pero yung mga manok na yon, hindi nyo alam kung binenta yon dahil marami sa magkakapatid na natatalo na. So, ina-anticipate ng mga owner ang maaring resulta pag inilaban pa nila yon. So, binibinta na. May mga bayansel na mabilis ang pakiramdam, yun. Basta maganda lang yung manok. Ito, napakapangit na manok. Inalagaan ko na lang to, dekorasyon. At ang tatay nito ay isang one-time winner na Sid Taylor Black Hini. Pero, mabigat yung katawan nito kaya hindi ko na nilalaban. So, ayun nga mga katalpakan, lagi natin isipin, ang pagdating dito sa larangan ng sabong ay papraktikalan lang. Hindi ito payabangan na magaling ang manok ko. Kaysa galing sa kilalang breeder, galing sa Maynila, sikat sa WPC or sikat na farm ang pinagkunan natin ng mga manok. Praktikal lang, kahit may pagkakataon din yan, hindi naman sa lahat ng panahon sila ang nananalo, hindi rin sa lahat ng panahon na lagi lang silang talo. Pare-parehas lang yan. Nasa buenas na yan. Kaya mga katalpakan, lagi kong sinasabi na dapat wise tayo sa pag-intindi ng mga manok, sa kilos ng manok natin, sa pagpili ng mga manok. Kaya sa pagbili nyo ng mga manok mga katalpakan, kilalanin nyo ang kukunan nyo ng mga manok. Mapamaterial man na gagamitin nyo sa pagpapalahi ng mga manok o yung mga panlaban. Yung alam nyo, kahit hindi kilalang tao, kahit sa panran lang yan naglalaban, basta ang mahalaga, alam nyo na nagpapanalo yung mga manok. Alam nyo, kasi dito sa larangan ng sabong, ang panalo ang binibilang natin. Yun ang pinaka-importante, ang panalo. Kasi pag naglaban ka sa panran, parihas kayo. Parihas naman kayo ng quality at standard ng manok nyo. Pag naglaban ka sa derby, mapa 3 cup or 4 cup, parehas lang din ang standard ng mga manok nyo. Nasa sa inyo na yun, kung kagaya sa akin, na lumalaban sa derby, na kahit medyo sa tingin ng ibang tao,
na yung manok ko ay alanganin para doon sa level ng laban na yon. Pero mga katalpakan, lumalaban ako. Ito, ipaabot ko sa inyo. Baka sabihin yung fun run lang ako kasi may mga nagsasabi na sa fun run lang ako lumalaban. Nung before ang pandemic, naglalaban ako. Dumadayo ako sa ibang, dito. Shout out kay kaibigan ko, Boss Jonkel Borda ng Carmen, Surigao del Sur. Mga almost, siguro more or less 1 hour ang biyahe mula dito sa amin. Naglaban ako doon. 3-cock derby. Nung sa online sabong naglaban din ako from 2-cock derbies hanggang 4-cock. Sumali ako at lumaban ako doon. So, yun lang mga katalpakan. Yun ang isipin natin na dito sa pagmamanok, practical, ito katulad nito pangit, pero kung pangit ito, hindi ko to, kung pangit ang record nito, hindi ako magbe-breed, hindi ko to, wala na to sa akin. 1998 pa ang linyadang ito, galing doon sa angle ko. Yung angle ko sa Davao, ang original na may ganito. 1998 pa. Ako na din ang nagtuloy. Pero meron silang kunting natira doon. Ang nawala sa kanila ay yung mga puti. So, ito, shout out sa kaibigan ko kay Arnold Carrilima na kumuha sa akin ng mga materialis dati na sabi niya sa akin, napakaraming panalo ng mga manok na nakuha niya sa akin. Yung katulad nito, ngayon lang siya nagkaroon ng talo, isa at 2 panalo. Siguro last month, nung August niya inilaban. Hindi pa siya nakauwi, kabaro ko yun. Pero bago siya umalis, may mga laban na rin siya ng mga katulad nito. At yung mga napadala ko sa North Cotabato, ang balita sa akin, lamang din sa panalo. May napunta doon sa, di ko matandaan, kay Binji, doon sa Pikit, South Cotabato, 3 times or 4 times winner yung ganito na nakuha niya sa akin. Medyo matagal na yon. At yung isa, nagpadala ako sa Imlang, North Cotabato. Kapatid nito mismo, nagpanalo sa akin dito, nanalo ng isang beses, hindi nasugatan, binili sa akin. Yun, nanalo na naman doon sa kanya. Hindi lang ako napasahan ng video. Yung nagrekomenda sa akin ang nagbalita sa akin. Dahil magkasama sila sa unit nila. So, yun lang mga katalpakan. Maraming salamat at God bless. More wins sa inyong mga laban.